Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagising sa isang hindi pamilyar na silid. Habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang babaeng nakatingin sa kanya. Noong una, inakala niyang ina niya ito, ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi ito maaaring tama dahil mas matanda ang kanyang ina kaysa sa babaeng ito. Dahil sa pagkalito, tiningnan niya ang kanyang mga kamay at lubos na nagulat nang matuklasan na isa na siyang sanggol. Ang lalong nagpapaiba sa sitwasyon ay nang tingnan niya ang kanyang status, lahat ng kanyang mga istatistika ay bumalik sa level 1, at wala na siyang pangalan. Bigla, isang matangkad na lalaking nakasuot ng baluti ang pumasok sa silid. Magalang na tinawag siya ng babae bilang hari, at lumapit siya upang tingnan ang sanggol. Nang makita ang lalaking ito, napaisip ang bata kung ito ba ay isang uri ng emperador o pinuno ng lupaing ito. Di nagtagal, dinala ang sanggol sa harap ng isang pari para sa isang seremonya ng pagpapangalan. Sa seremonya, binigyan siya ng pangalang Noah at idineklara bilang ika-13 prinsipe ng imperyo. Nang mabilis na tiningnan ni Noah ang kanyang status, nakita niyang idinagdag ang prinsipe ng imperyo sa kanyang titulo, na nagpapatunay na siya ang direktang anak ng emperador ng bansang ito. Pagkatapos ng seremonya ng pagpapangalan, tinanong ng emperador ang pari kung ano ang affinity ni Noah sa tubig. Sumagot ang pari na ang affinity ni Noah ay tubig, at ang kanyang itinalagang fifth ay ang Almeria, isang lupain kung saan naninirahan ang maraming miyembro ng angka ng tubig. Nang marinig ito, tila medyo nakahinga ng maluwag ang emperador. Sa pagsasantabi nito, hiniling niya sa pari na ibunyag ang buong istatistika ni Noah. Nang gawin ito ng pari, lahat ng nasa silid ay natigilan. Ang bawat istatistika ni Noah ay nasa pinakamataas na level na, at ang kanyang water affinity ay umabot na sa ranggo ng SS, kahit na ilang oras pa lamang ang nakalipas nang siya ay ipanganak. Ang pagkakaroon ng mga istatistikang tulad niyan ay nangangahulugan na siya ay nagising na, at ang paggising sa murang edad ay isang bagay na hindi pa naririnig. Dahil dito, napagpasyahan ng lahat ng naruroon na nasasaksihan nila ang pagsilang ng isang pambihirang talento. Sa sandaling ito napagtanto ni Noah na siya ay nabigyan ng bagong buhay at muling nagkatawang tao bilang isang maharlika. Ang imperyong kanyang tinitirhan ngayon ay kilala bilang Imperyo ng Mears. Isang makapangyarihang bansa ng mga mandirigma na nakapugad sa loob ng mabatong hanay ng bundok. Ang kabisera nito ay matatagpuan sa isang bukas na patag, at ang imperyo ay kasalukuyang nagtatamasa ng isang ginintuang panahon kung saan ang kayamanan ay patuloy na lumilikha ng mas maraming kayamanan, na nagpapahintulot sa isang mayaman at masiglang kultura na umunlad. Ang emperador ng lupang ito ay ama ng mahigit 10 anak na lalaki, na pawang kilala bilang mga prinsipe ng imperyo. Ang mga prinsipeng ito ay malawak na hinahangaan ng mga tao at itinuturing na pinaka-prestihiyosong mga maharlika sa imperyo. 6 na taon pagkatapos ng muling pagkakatawang tao ni Noah, napagtanto niya ang isang bagay na mahalaga tungkol sa kanyang mga kakayahan. Para sa iba, ang kanyang mga istatistika ay lumilitaw bilang napakataas na mga individual na halaga. Ngunit sa katotohanan, ang mga numerong iyon ay mataas lamang dahil pinapalakas ang mga ito ng kanyang mga nasasakupan. Halimbawa, ang kanyang S-rank na kasanayan sa tubig ay ganap na nagmula kay Almeria, ang 5th na ipinagkaloob sa kanya noong siya ay ipinanganak. Habang marami sa kanyang iba pang mga bonus sa istatistika ay nagmula sa mga katulong na naglilingkod sa kanya. Sa madaling salita, si Noah ay lumalakas habang dumarami ang kanyang mga nasasakupan. Bukod pa riyan, nagsisimula siyang maghinala na ang kanyang level ay walang limitasyon at maaaring patuloy na tumaas ng walang katapusang. Nang matapos siyang bihisan ng mga katulong, pinababa nila siya. Pagkatapos niyang umalis, nag-usap ang mga katulong at inamin kung gaano siya kahanga-hanga. Karaniwan, ang mga batang lalaki na kasing edad niya ay puno ng kalokohan at palaging nagdudulot ng gulo. Ngunit iba si Noah, siya ay kalmado, mahinahon, at hindi pangkaraniwang mature para sa kanyang edad. Si Evelyn, ang magandang katulong na dalubhasa sa pagiging maasikaso, ay lumapit kay Noah habang ito ay nanananghalian at ibinalita na parehong dumalaw sa kanya ang prinsipe ng korona at ang ika-4 na prinsipe. Dagdag pa niya na sinabi nila na maaari siyang magmadali sa pagtatapos ng kanyang pagkain bago makipagkita sa kanila. Gayunpaman, alam na alam ni Noah kung sino ang prinsipe ng korona at nauunawaan niya na hindi niya kayang paghintayin ang isang taong may ganoong katayuan. Agad niyang hiniling sa mga katulong na ihatid siya sa kanila. Pumunta si Noah upang batiin ang kanyang mga nakatatandang kapatid, sina Albert, na siyang prinsipe ng korona, at si Henry, na siyang ika-4 na prinsipe. Matapos magpalitan ng magalang na pagbati, sinabi ni Albert kay Noah na pumunta talaga sila para magdala sa kanya ng regalo.
Sa sandaling iyon, isang takot na katulong ang pumasok sa silid dala ang isang lalagyan ng espada. Isang madilim at nakakatakot na aura ang unti-unting lumabas mula rito, na pumupuno sa hangin ng tensyon. Matapos itong mailagay, inutusan ni Albert ang katulong na buksan ang lalagyan. Sa sandaling bumukas ito, biglang nakaramdam si Noah ng lamig sa kanyang gulugod nang marinig niya ang mga sigaw ng mga sundalong nagmamakaawa kay Albert na iligtas ang kanilang buhay. Ang mga boses ay tila desperado at puno ng takot, at agad na nasabi ni Noah na ang kanyang narinig ay hindi isang halusinasyon. Pagkatapos ay sinabihan ni Albert si Noah na kunin ang espada, bagaman ayaw talaga ni Noah. Napagtanto niya na ito ay isang regalo mula sa prinsipe ng Corona, kaya hindi isang opsyon ang pagtanggi dito. Maingat na kinuha ni Noah ang espada. At kahit medyo mabigat ito sa una, agad niyang nagawang maging matatag at mahanap ang kanyang balanse. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ni Albert na ang espada ay kilala bilang Leviathan, isang espada ng elemento ng tubig na itinuturing na pinakamalakas na espada sa buong imperyo. Humigit kumulang 120 katao ang namatay sa pagsisikap lamang na maging dalubhasa dito. Napansin ni Henry na medyo kinakabahan si Noah matapos marinig iyon, kaya sinabihan niya itong huwag mag-alala. Ipinaliwanag niya na ang sinumang hindi dapat humawak ng espada ay namamatay sa sumpa nito sa sandaling tangkain nilang itaas ito. Ang katotohanang nagawa ito ni Noah nang walang nangyari ay nagpapatunay lamang na kahit papaano ay karapat-dapat siya rito. Pagkatapos ay tinapik ni Albert si Noah sa likod at lumabas ng silid, sinasabing ito ay isang mahalagang demonstrasyon. Pag-alis ni Albert, hindi makapaniwala si Noah na sinusubukan siya ng halimaw na ito sa buong oras gamit ang isang bagay na madaling pumatay sa kanya. Gayunpaman, nagpasya siyang itago ang mga iniisip na iyon sa kanyang sarili dahil alam niya na kung mahuhuli siyang nagsasabi ng ganoong bagay ng malakas, mamamatay siya agad. Habang papalayo ang mga prinsipe, tinanong ni Henry si Albert kung ang pag-iwan sa Leviathan kasama si Noah ay talagang ang pinakamahusay na hakbang, lalo na't napakamahal ng espada. Sumagot si Albert na ang espada ay mas mainam na nasa kamay ng isang taong kasing talino ni Noah. Bukod pa riyan, idinagdag niya na dahil sa napakatalino ni Noah kaya kailangan niyang maranasan kung ano ang pakiramdam na makagat ng sarili niyang alaga. Nang gabing iyon, napansin ni Noah na ang kanyang katulong, si Zoe, ay tila hindi pangkaraniwang hindi mapakali tungkol sa isang bagay. Tinanong niya ito kung ano ang problema, ngunit ayaw siyang guluhin ni Zoe sa mga personal na problema nito at sinabihan itong huwag itong alalahanin. Nagpumilit si Noah at pagkatapos ng ilang pag-aatubili, sa wakas ay nagsalita na rin si Zoe. Sinabi nito sa kanya na gusto niyang humingi ng kaunting pahinga dahil kamakailan ay binaha ang kanyang bayan at tuluyang inanod ang bukid kung saan siya lumaki. Ang bukid na iyon ang tanging pinagkukunan ng kita ng kanyang ina. Kaya, isinasaalang-alang ni Zoe ang pagtatrabaho sa Red Light District simula nang sabihin sa kanya ng mga tao na maaari niyang ibenta ang kanyang sarili sa napakataas na halaga bilang isang taong dating naglingkod sa isang prinsipe ng imperyo. Agad na sinabi ni Noah sa kanya na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Sa halip, inalok niya ang kanyang ina na kunin sa mansyon bilang taong namamahala sa pagbubukas ng mga gate, at nangako siyang babayaran ito ng malaki. Sinubukan ni Zoe na ituro na ang sweldong iniaalok niya para sa posisyong iyon ay mas mataas kaysa sa karaniwang binabayaran. Pagkatapos ay idinagdag ni Noah na mayroon ding hindi nagamit na bahay malapit sa mansyon, kaya maaaring tumira doon sina Zoe at ang kanyang ina. Nang marinig ito, napaiyak si Zoe at paulit-ulit na nagpasalamat kay Noah para sa kanyang kabaitan at pagkabukas palad. Gayunpaman, sa kaibuturan ni Noah, alam ni Noah na hindi niya ito ginagawa dahil lamang sa mabuting kalooban. Ang pagkakaroon ng dating katulong na nagtatrabaho sa Red Light District ay magdudungis sa pangalan ng ika-13 prinsipe ng imperyo. Si Zoe ay kanyang katulong, at dahil dito, maglilingkod ito sa kanya habang buhay. Matapos ang hindi inaasahang kabaitang ito, medyo sigurado si Noah na hindi niya kailanman ipagkakanulo ang katapatan na iyon. Pagkatapos noon, tinawagan niya ang mayordomo, si Dylan, at ikinwento dito kung paano rin binaha ang bayan ni Zoe dahil sa isang sakuna. Dahil sa sitwasyong iyon, sinabihan niya si Dylan na pumunta roon at bumili ng mas maraming lupa sa Daso hanggat maaari. Dahil alam niyang darating din doon ang mga bandido upang samantalahin ang bayan sa panahon ng kahinaan at kaguluhan nito. Gusto niyang ma-secure at makuha ang lupa bago pa man mangyari iyon at bago pa lumala ang mga bagay-bagay. Nagulat si Dylan sa utos na ito dahil kahit bata pa si Noah, kaya niyang harapin ang isang sitwasyon na hindi pa niya personal na naranasan noon nang may matalas na pananaw at maingat na pag-iisip.
Sa totoo lang, nangyari na kay Noah ang ganitong bagay sa kanyang nakaraang buhay. Pero syempre, hindi niya maaaring sabihin kahit kanino ang tungkol doon. Kaya, nagpasya siyang manahimik at huwag magsalita. Inamin ni Dylan na magandang ideya iyon, ngunit ang tunay na problema ay kung paano nila kukunin ang perang kakailanganin para mabili ang lupa. Dahil ang pagbili ng ganoon kalaking lupa ay nagkakahalaga ng ilang daang libong rin, na siyang perang ginagamit sa imperyong ito. Napagtanto ni Noah na hindi niya talaga pinag-isipan ng mabuti ang bahaging iyon. Kaya, matapos itong pag-isipan ng ilang sandali, sa wakas ay napagpasyahan niya na ibenta na lang nila ang lupang pagmamay-ari nila sa timog ng kabisera. Kinwestiyon ni Dylan kung magandang ideya ba talaga iyon dahil ang lupang iyon ay personal na ibinigay ng hari kay Noah, at ang pagbebenta nito ng walang pahintulot ay maaaring ituring na isang seryosong krimen. Gayunpaman, sinabi ni Noah kay Dylan na huwag mag-alala tungkol sa paninisi o galit ng hari dahil siya mismo ang mananagot sa buong kahihinatnan ng desisyong iyon. Sinabi ni Noah na ito ang kahulugan ng pagiging isang maharlika, ang paggawa ng mga sakripisyo upang ang buhay ng ibang tao ay maging mas madali at mas ligtas. Naunawaan ni Dylan ang kahulugan sa likod ng mga salitang iyon at pinasalamatan si Noah sa paggawa ng ganoong desisyon, lalo na't pareho sila ng bayan ni Zoe, kaya lubos siyang nagpapasalamat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kinabukasan, nailabas na ni Noah ang pondo at naghahanda ng bumili ng pinakamaraming lupa hanggat maaari. Naghahanda na siya ngayon para personal itong siyasatin. Ngunit doon siya nakatanggap ng hindi inaasahang pagbisita mula sa kanyang kapatid na si Henry. Napansin ni Henry na dala ni Noah ang espada ng Leviathan at agad na nagtanong kung tungkol saan yon. Ipinaliwanag ni Noah na nakaramdam siya ng isang uri ng kapangyarihan mula rito noon, ngunit wala na siyang naramdaman pagkatapos. Kaya, plano niyang subukan ito habang nasa daso sila. Bukod doon, sinabi ni Henry kay Noah na ang espada ng Leviathan ay may sariling kagustuhan. Tila, sinusunod lamang nito ang isang taong kinikilala nito bilang tunay na amo. Dahil sa impormasyong iyon, agad na naunawaan ni Noah na kakailanganin niyang makamit ang pagkilala nito sa anumang paraan. Ang espada ng Leviathan ay parang isang asong baliw ngayon, at kailangan ito ng isang taong sapat ang lakas upang paamuin ito. Sinabi ni Henry kay Noah na maaari niyang dalhin ang espada kung talagang kailangan, ngunit hindi niya ito dapat gamitin maliban kung tama ang tiyempo, dahil maaaring ikamate niya ito. Matapos sabihin ang babaalang iyon, tumalikod na lang si Henry at umalis. Di nagtagal pagkatapos noon, nakarating sila sa daso at nakita na ang baha ay tuluyang ginawang tiwangwang ang lugar. Mula sa hitsura ng pagkawasak, inakala nilang karamihan sa mga nasirang bahay ay nawalan din ng mga titulo ng lupa sa baha, ibig sabihin ay kailangan nilang bilhin ang lupa batay sa mga opisyal na talaan ng opisyal ng gobyerno. Namangha sina Dylan at Zoe na ang isang batang ilang dekada ang edad kaysa sa kanilang dalawa ay nagawang mahinuha ang lahat ng ito sa pamamagitan lamang ng isang pagtingin sa sitwasyon. Mahinahong sinabi sa kanila ni Noah na simpleng logika lamang ito. Pagkatapos noon, sinimulan ni Noah at Zoe na sama-samang suriin ang lupain hanggang sa mapansin nila ang pagkain na ipinamamahagi sa isang grupo ng mga taga-nayon ng mga caterer ng imperyo. Kumuha si Noah ng isang mangkok ng pagkain at mabilis na napagtanto na ito ay hindi maganda at medyo sira na ang lasa. Narinig ng isa sa mga taga-nayon ang komento ni Noah at sinabi sa kanya na hindi talaga sila maaaring magreklamo dahil mapalad sila na nakakakuha ng ganito karaming pagkain sa simula pa lang. Hindi makapaniwala si Noah na ang imperyo ay maghahain ng ganitong mababang kalidad na pagkain sa mga tao nito sa panahon ng sakuna. Pagkatapos, bigla na lang dumating ang opisyal ng lokal na pamahalaan, si Lord Garl, upang magsagawa ng opisyal na inspeksyon sa lugar. Alam na alam ni Garl na ang pagkain na ibinibigay sa mga taga-nayon ay kakilakilabot, ngunit wala siyang pakialam dahil hindi siya ang kumakain nito. Hindi na matiis ni Noah na panoorin ito, kaya hinarap niya si Garl ng direkta at inakusahan ito ng paglustay sa pondong nakalaan para sa rasyon ng pagkain. Sinabi ni Noah na sa halip na magbigay ng maayos na pagkain, ninanakaw ni Garl ang pera at pinaglilingkuran ang mga taga-nayon ng walang kwentang pagkain. Hindi ito itinanggi ni Garl. Hayagan niyang inamin na ang mga nasa tuktok ng food chain ang dapat unang kumain, at siya at ang kanyang mga tauhan ay natawa tungkol dito. Nagalit si Noah nang makita ang kanilang saloobin. Binalaan niya si Garl tungkol sa mga kahihinatnan ng kanyang mga krimen. Ngunit hindi pinahahalagahan ni Garl ang isang batang sumasagot sa kanya. Binunot niya ang kanyang espada at naghanda upang salakayin si Noah. Sa sandaling iyon, ang espada ng Leviathan ay kusang lumipad palabas ng kahon nito at lumutang sa tabi ni Noah.
Sinimulan siyang subukan ng espada, ibinuhos ang kapangyarihan nito sa kanyang katawan upang hatulan kung siya ay karapat-dapat. Ang ilang bahagi ng katawan ni Noah ay nagsimulang dumilim na parang malapit na siyang lamunin ng sumpa ng espada. Nang tila matatalo na siya, nakaramdam si Noah ng pag-agos ng adrenaline at determinasyon. Pinatunayan niya sa Leviathan na kaya niyang tiisin ang kapangyarihan nito. At pagkatapos ng maikling pagpupumiglas, ang espada ay tuluyang sumuko sa kanya. Sa galit, kumilos si Garl upang patayin si Noah. Ngunit si Noah ang unang sumugod at ginamit ang Leviathan upang malinis na putulin ang ulo ni Garl. Ang kanyang mga alipores, na galit nang makitang pinatay ang kanilang pinuno, ay naghanda ring atakihin si Noah. Upang takutin sila, hinamples ni Noah sa lupa ang Leviathan. Ang pag-atake ay nag-iwan ng isang napakalaking hukay na napakalalim na hindi man lang makita ang ilalim. Si Noah mismo ay nagulat sa matinding kapangyarihan ng espada. Di nagtagal, dumating si Roon, ang kapitan ng mga kabalyero na nakatalaga sa daso, at natigilan sa pangyayari. Nang makilala niya si Noah bilang ang ika-13 prinsipe ng imperyo, agad siyang lumuhad. Nalito ang iba hanggang sa ibalita ni Roon ang pagkakakilanlan ni Noah, dahilan upang yumuko ang lahat ng naruroon sa takot at paggalang. Ipinaliwanag ni Noah kung paano nagnanakaw si Garl at ang kanyang mga tauhan mula sa mga taga-nayon, kaya naman pinatay si Garl. Inutusan niya si Roon na tiyaking makatatanggap ng wastong parusa ang mga natitirang tiwaling opisyal. Iniutos din ni Noah na simulan muli ng maayos ang pamamahagi ng pagkain upang makakain ng maayos ang mga taga-nayon. Dahil sa labis na tuwa, pinuri ng mga taga-nayon si Noah sa pagliligtas sa kanila. Samantala, nakatanggap si Albert ng ulat na matagumpay na napaamo ni Noah ang espada ng Leviathan. Umisi siya, napagtanto na maaaring mas kapaki-pakinabang si Noah kaysa sa inaasahan niya. Kalaunan, pinuntahan ni Noah ang kanyang ama, na umaasang parurusahan dahil sa pagbebenta ng lupang ipinagkaloob. Sa halip, nagpasalamat ang emperador sa kanya, na ipinaliwanag na ang mga ginawa ni Noah ay pumigil sa mga bandido na samantalahin ang baha. Natuwa rin ang emperador na napagtagumpayan ni Noah ang Leviathan. Nang muling suriin ang mga istatistika ni Noah, ang kanyang kasanayan sa tubig ay tumaas sa Triple S rank dahil sa maraming nasasakupan na nakuha niya habang tumutulong. Dahil sa labis na paghanga, hiniling ng emperador kay Noah na ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang mga talento para sa imperyo, at pumayag si Noah. Diyan nagtatapos ang episode 1. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring i-like at mag-subscribe upang huwag palampasin ang susunod na bahagi. Salamat sa panunood.